kapuso, dalawang weather system po ang nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi ng bansa. Una, ang binabantayang low pressure area at ang lumalakas muli na hanging habagat. Ayon sa Pag-asa, uulanin dahil sa LPA ang Bicol Region at Quezon Province. Apektado naman ang monsoon rains ang Mimaropa Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro at Soc Sargen. Tutok lang po para sa karagdagang ulat panahon maya-maya. Sa ikalawang beses ngayong taon, binulabog ng ammonia leak ang ilang taga Navotas. Kaya mga otoridad, mas hihigpitan pa raw ang pag-iinspeksyon sa mga planta at cold storage facility roon. Balitang hatid ni James Agustin. Pinalikas sa mga empleyado ng isang planta ng tube ice sa barangay NBBS, Kaunlaran, Navotas City matapos magka-ammonia leak bago maghating gabi. Hindi na rin muna pinadaanan sa mga motorista ang bahagi ng North Bay Boulevard. Bigla kaming pinalabas ng BFP kasi nangamoy na sa labas eh. Yung iba nagkakarga ng yelo sa truck. Kasi iba tulog kasi palitan sila ng trabaho diyan eh. Pero kumusta lahat? Yung iba ginising kaya pinalabas. Medyo may nag-flow lang na fume dun sa may compressor na banda. Sa may discharge part na ng compressor. Sa tagal na rin ng machine, baka sa kaka-vibrate, lumabas pa yung may sumingaw. Ayon sa Navotas CDRMO, nakalabas naman ang 12 empleyado at 3 nilang kaanak na tumutuloy sa planta. Wala namang kinailangan dalhin sa ospital. Agad din nakaresponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. 12:10 a.m. nang maisara ang compressor discharge valve. Sa inisyal na imbestigasyon, nagkaroon ng ammonia leak sa compressor room. Iniimbestigahan pa raw ng BFP ang sanhi nito. We will be looking out dun sa preventive maintenance nila, logbook, dun sa pag-change nila ng kanilang mga filters, ammonia filters, and like dun sa piping nila, yung pag-replace nila ng mga bolts. Kasi siyempre, if there is too much pressure dun sa pipes, merong vibration, and then nagko-corrosive din yung ammonia. So the tendency really is merong wear and tear kaagad dun sa mga joints na yan. Habang isinasagawa ang investigasyon, pansamantala munang ipinasara ng LGU ang planta ng yelo. Magko-comply na naman ho sila doon sa mga requirements para masiguro ho na kung mag-operate sila, safe po yung ating environment. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ammonia leak sa lungsod. Noong nakaraang buwan, may nangyari ring ammonia leak na nagdulot pa ng sunog sa isang cold storage facility sa barangay NBBN. Mahigit 20 residente noon ang isinugod sa ospital matapos mahirapang huminga at may isang nasawi. Dahil sa pangyayari, masihigpitan daw ng LGU ang pag-iinspeksyon sa 26 na planta at cold storage facility. Kada buwan na raw ito isasagawa. Ang gagawin po natin dito ay yung stricto na monitoring at implementasyon po ng mga safety codes. Ito ho ba mga planta ay nagkaroon ng safety inspection? Itong planta ho ba ay may preventive maintenance? We shall be having a very strict inspection again of all these industries using ammonia. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, pwede pong makalason ang ammonia gas kung malanghap nyo po ito o pumasok sa katawan ninyo. Sakali pong magkaroon ng ammonia leak, gaya po ng nangyari sa Navotas, ang payo po ng mga eksperto ay pumunta agad sa area na may sariwang hangin. Kung makakain naman kayo o makainom halimbawa ng kahit anong nahaluan ng ammonia, uminom agad ng tubig o gatas. Pero huwag ho ninyong pipilitin kung nagsusuka kayo o kinukumbulsyon o kaya'y nawalan po ng malay. Sakaling sa mata o balat naman po ninyo tumama ang ammonia, hugasan agad ito ng tubig ng hindi bababa sa 25 minuto. Kabilang po sa mga sintomas ng pagkalason sa ammonia ay ang paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga at pananakit ng lalamunan o bibig o mata. Pwede rin pong makaramdam ng hilo at pagsusuka. Sakaling makaranas po ng kahit alin sa mga yan, mainam po na magpakonsulta agad sa doktor. Abiso po para sa mga customer ng Maynilad, mamaya na magsisimulang gabi-gabing kawalan ng tubig. Kabilang sa mga lungsod na apektado ang Caloocan, Malabon, Valenzuela, Navotas, Quezon City at Maynila. Kaya ang ilang residenteng apektado, todo ipon na ng tubig. Balita hatid ni Darlene Kai.
Sa mga balding ito ay nilalagay ni Darling ang mga iniipong tubig. Paghahanda yan para sa inaasahang water service interruption mamayang gabi. Actually, nakakainis. Nakakainis na nakaka-stress din pa minsan-minsan kasi nga may business ka, nagluluto ka. Buti na lang may poso. Hassle daw ito para sa kanila dahil 7 silang gagamit ng tubig sa bahay. Diskarte, mag-iipon sa gabi. Hindi mo alam kung alas 9. Yung sinabi nilang oras na magkakaroon ba talaga? Kasamang tinitirhan ni na Darling sa Santa Cruz, Maynila sa mga lugar na mawawala ng tubig. Naunang inanunsyo ng pamunuan ng Maynilad na apektado rito ang mga customers nila sa ilang bahagi ng Maynila, Caloocan, Malabon, Navotas, Quezon City at Valenzuela. Sa pool din ang tapsihan ni na Dayan sa Sampaloc. Pahirapan daw para sa kanila na 24 oras ang operation. Ngayon pa lang, nag-iipon na sila ng tubig sa mga drum. Siyempre po, medyo mahirap kasi dito kasi yung namin mabilisan. Kaya kailangan may talaga yung gripo. May tubig talaga. Pero wala naman pong magagawa. Problemado naman sina Ferlin tuwing mawawala ng tubig dahil kailangan ng tubig sa paggawa ng tinapay sa kanilang bakery. Bumibili na lang daw sila o di kaya ay naghihintay ng rasyon. Kaya magagastos pa nila ang dapat sana'y kita na. Sobrang hirap po talaga, lalo na po pag may gawa, kaya kailangan po ng tubig. Sobrang hirap po talaga pag ganun, lalo na po pag ganun katagal. Base sa anunsyo ng Maynilad, ang water service interruption ay dahil sa pinababang alokasyon ng tubig mula sa Angat Reservoir na siyang pinagmumula ng 90% ng water demand sa buong Metro Manila. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balita naman po mula sa Dinalungan, Aurora, problema ho ng mga magsasaka roon ang pagkalanta ng mga tanim na sili. Dahil daw po yan sa matinding init ng panahon na nararanasan sa lugar. Sabi ng mga magsasaka, may patubig naman para sa mga pananim. Sadya raw talagang madaling malanta ang mga sili, lalo na kung nasa matinding sikat ng araw. Bukod po sa pagkatuyo ng mga tanim na sili, apektado rin ng mainit na panahon ang produksyon ng iba pa nilang gulay gaya ng talong. Ang mga magsasaka naman sa Malolos, Bulacan umaaray na dahil sa mas bumabang alokasyon ng tubig sa irigasyon. Kaya may panawagan sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin natin yung punla namin ay lumago, paano namin maitatanim kung walang tubig? Hindi namin maararo yung amin tatamnan. Wala rin po dahil sa walang tubig. Ako po ay nananawagan, sana Pangulo, suportahan mo po kami. Ayon sa ilang magsasaka, noong wala pang epekto ang El Nino, nasa 18 cubic meters per second ang alokasyong tubig hanggang sa ibaba sa kasalukuyang 15 cubic meters per second na hindi raw sapat, kaya ang ilang magsasaka dumidiskarte para sa alternatibong pagkakakitaan. Sagot naman ng Pangulo, NEA has a design for our dams, the existing dams already, para meron silang makukuha. Maglalagay sila ng pagkukuhanan para meron talagang kinukuha para lang sa irrigation. Red Tide Alert naman po tayo mga kapuso. Positibo pa rin po sa Red Tide toxins ang ilang lugar sa Bohol at Zamboanga del Sur. Ayon po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kabilang po dyan ang mga baybayin ng Dawis at Pagbilaran sa Bohol, pati na rin ang Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur. Kaya bawal pong hanguin, ibenta at kainin ang anumang shellfish na makukuha po mula sa mga nasabing lugar. Ligtas naman kainin ng mga isda, pusit, hipon at alimasag basta nahuli pong sariwa at hinugasan ng mabuti. Dapat pong tanggalin ang mga lamang loob niyan bago lutuin. Sa Coronadal, South Cotabato, apektado ang biyahe ng ilang motorista dahil sa pagbaha. Mabilis na umapaw ang tubig sa bahagi ng kalsadang sakop ng Barangay Carpenter Hill. Nahirapan tuloy dumaan ang mga motorista, lalo na yung mga motorsiklo at tricycle. Inabot ng 1 oras bago humupa ang baha. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpaulan doon. Dumoble po ang naitalang volcanic earthquakes mula sa Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. Ayon po sa PHIVOX, 14 na pagyanig ang naitala kahapon.
6 lang yan noong isang araw. Nagbuga rin po ang bulkan ng Plumes na mahigit 2,000 metro ang taas. Nananatiling nasa alert level 1 ang Bulkang Taal dahil po dyan bawal pumasok sa Volcano Island, particular na sa main crater at ang Castilla Fissures. Bawal din pong mamalagi sa Taal Lake. Mga kapuso, kabilang din po ba kayo sa Team Electric Fan o kaya aircon, lalo na ho kapag mainit ang panahon? Kahapon, dahil sa mataas na demand, kinailangang itaas sa yellow alert ang Luzon grid. Mula po yan 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Ibig pong sabihin, nagnipis ang reserbang kuryente sa transmission grid. Naitala ang peak demand sa 12,222 megawatts, habang 12,705 megawatts ang available capacity. Una nang sinabi ni Energy Undersecretary Rowena Guevara na 4 na yellow alerts ang inaasahan bago matapos ang taon. Wala naman daw malaking epekto sa supply ng kuryente sa bansa ang El Nino. Ayan, ikaw ba team aircon, team fan? Nako, team aircon ako dahil medyo kulob yung bahay. Hindi na kaya ng electric fan. Diba? Fan. Mainit din yung baga. Ang sama, no? Oo nga eh. Ako, pareho. Sabay. Ganun ba? Hindi, pwede naman. Basta sa hapon, kapag ka medyo malamig na yung panahon, ayan, fan na lang. Sa mga team electric fan, dapat nakabukas din yung bintana para nagpo-flow. Yes. Nagpo-flow yung hangin. Iba na kasi ngayon ang panahon eh, di ba? Correct. Kahit pa anong effort natin, no? Pwede rin magpaypay ha, para doon sa gustong lumiit ang braso. Yung iba naman maliligo muna, tapos mag-electric fan. Kaya lang, ang hirap din ng tubig ngayon. Ayun na Tipid-tipid sa tubig, kaya nako. O, petsa de peligro po ngayon ha. Ipon na tayo, hindi ng pera, tubig pala. Tubig. Isa na naman pong Pinoy ang nagpamalas ng galing sa international stage. Siya si Alison Corpus, isang Filipino-Korean-American golfer. Si Alison ang bagong kampiyon sa 2023 US Women's Open na ginanap sa California sa Amerika. Ang kanya nakuha ang premyo, $2 million. Kwento ni Alison, matagal na niya itong pinapangarap pero hindi niya ito inaasahan. Malaki naman ang kanyang pasasalamat sa kanyang magulang para sa kanilang suporta. Congratulations, Alison! Naghayag ng suporta sa Pilipinas ang ilang bansa ngayong ginugunita ang ika-7 anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration laban po sa China. At kaugnay po yan sa isinampang kaso ng Pilipinas sa maritime claims ng China sa South China Sea. Idineklarang iligal ang claims ng China sa ilalim ng 1982 Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ngunit hindi yan kinikilala ng China. Sa pahayag po ng US State Department, hinihimok nila ang China na itigil na ang anilay panghaharas sa mga state vessel na nagpapatrolya sa kanilang exclusive economic zones. Iaayon din daw yan sana ng China sa international law ang kanilang maritime claims. Ang Canada naman naninindigan kasama ang Pilipinas at ibang member states ng ASEAN sa pagsunod sa international law. Sa tweet naman ni Australian Ambassador He Kuang-yu, tinawag niyang final at binding ang arbitral ruling. Nanawagan siyang sundin yan at ng iba pang international laws. Ingat po sa mga akyat bahay sa Quezon City. Nahuli kamang pagsalakay ng mga lalaki sa isang bahay. Libu-libong pisong halaga ng gamit po ang natangay. Balitang hatid ni James Agustin. Nakuha na ng CCTV ang pagdating ng motorcycle rider na ito sa harapan ng isang residential compound sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, bandang 5:00 ng umaga kahapon. Pagkaparada, nilapitan ng rider ng isa pang lalaki na nakasuot ng dilaw na hoodie. Sa anggulong ito naman, kitang pumasok ang dalawa sa gate at naglakad papasok sa compound. Matapos lang ang ilang minuto, bumalik ang rider sa kanyang motorsiklo. Nilooban na pala nila ang isa sa mga paupahang bahay sa compound. Ayon sa pulisya, biglang nagising ang nakatira sa bahay at inabutan pa ang mga papatakas sa magnanakaw. Na-discover niya na tanggal na, sira na yung doorknob, yung lock, at kagad siyang umakyat sa taas dahil sa pag-iisip nga niya na maaaring napasok sila. Pagdating niya po doon sa second floor ay napansin niya na yung mga gamit niya, nakakalat niya. At naabutan niya yung suspect. Pero daglig-daglig bumaba at naitulak po yung ating biktima. At nakalabas nga itong mga nasabing suspect. Lumalabas sa 3 ang nasa likod ng pagnanakaw pero hindi nakuhanan ng CCTV ang isa na nagsilbing lookout.
Sa ikinasang follow-up operation ng QCPD Station 15, naaresto ang isa sa mga sospek, ang 24 anyos sa si Reader John Reyes. Si Reyes daw ang nakita sa CCTV na nakasakay sa motorsiklo. Yung pong motor na ginamit ng suspect ay may sira doon sa kanyang upuan at yun din po ang natagpuan natin doon sa bahay ng suspect natin dito na nahuli, na yung motor ay tugbang-tugma po doon sa mga pumasok na ginamit ng mga suspect. Nabawi sa kanya mga ninakaw na sapatos, mamahaling relo, bag, headphones at mayroon pa mga dumbbell. Ayon sa pulisya, nagkakahalaga ang mga ito ng halos 170,000 pesos. Hindi na na-recover ang isa pang relo na nagkakahalaga naman daw ng 100,000 pesos. Nagawa ko lang po yun dahil kailangan ko lang po eh. Kailangan ko lang po talaga ng malaking pera. Wala po kasi ako mahingi ng pera. Para saan po yung pera? Sa pangangailangan ko po sa araw-araw. Maharap si Reyes sa reklamong robbery. Hinahanap pa ng pulisya ang dalawa niyang kasabwat. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, mamayang gabi na po magsisimula ang 9 na oras na daily water service interruption ng Maynilad. Kaya kakausapin na po natin ang kanilang corporate communications head ng kumpanya po na si Jennifer Rufo. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Nasa Balitang Hali po kayo at kayo po live ngayon. Magandang umaga po sa inyo at sa mga kikinig. Para po doon sa mga siniserbisyuhan ninyo, ang tanong ho nila, bakit? Bakit daw ang Maynilad lamang ang may ganitong kalawak at katagal na problema ho sa tubig? Maaari nyo hong gamitin ang oras na ito para paliwanagan po sila. Opo. Well, pagka binawasan po kasi ng lokasyon na aming natatanggap mula sa Angat Dam, nararamdaman po kaagad yan ang Maynilad dahil yung kabilang concessionaire po, meron pa silang sariling lamesa dam. So meron silang mapagkukunan na alternatibo na malaki, whereas in our case po, pag mababa ang lokasyon, damdam ka agad. At any rate, meron naman po tayong additional na kinukuha sa ngayon from augmentation projects. So kahit paano, nalimit na po natin to nighttime interruption. Okay. Speaking of augmentation efforts po ninyo, ano ho ang mga ginagawa ninyo para ho naman na, sabi nga, baka naman hindi daw naman masimulan pa ngayon yung 9 hours na daily water service interruption. Totoo ho ba yun? Dahil may mga ginagawa na ho kayo beforehand? Ms. Tony, tinatry natin na ma-shorten talaga yung duration versus the actual announce. And kung kaya, pipili natin. Pero mas mainam po na paghandaan na po siya ng customers na 7 p.m. to 4 a.m. daily para in kaso pong mangyari talaga siya, ay handa pa rin sila. Okay. Pero tama po kayo na meron tayong kinukuha ng additional supply and as these become available, isushorten natin yung actual. Okay. Pero ngayon po, Kamanava, Quezon City at sa ibang parte po ng Maynila, ano ang makakaranas po nitong 9 hours na water interruption? Meron ho ba kayong ipapadeploy kaya ng mga tangke ng tubig para po sa mga areas na yon? Meron po tayong 80 mobile tankers na naka-standby na sa ating field offices. Ready for deployment po yan. Pero Ms. Connie, in-advise po actually natin ang customers na maghanda na rin para hindi na lang po sila umasa sa tanker delivery. Kasi nais po sana natin na i-dedicate yung ating mobile tankers para suportahan yung medical institutions. I see. Okay, para po doon sa may mga hospital na areas din po yan, ano ma'am? Pero yung mga madedeliveran po nito, halimbawa, pag nakuha nila, pwede ho ba itong inumin? Pagka-tanker po na Maynila, definitely, pwede po yung inumin. Okay. Meron pa ho ba kayong paalala para po doon sa inyo pong mga customers po na nangangamba syempre dito po sa 9 hours na daily water service interruption? Hanggang kailan ho? Kailangan ho ba mag-imbak sila? Gaano karami lang ang po pwedeng ma-imbak nila? Kasi baka naman kung drum-drum din, di ba? Lalo ho maapektuhan naman yung supply. Tama po, no? Dapat actually mag-ipon lang po nung sapat para dun sa mga oras na mawawala ang tubig sa kanilang lugar. Kasi araw-araw naman po ito, so ibig sabihin, pagising po nila, babalik naman na ang supply. Okay. So store just enough for your needs. Okay. At saka mag-recycle hanggat maaari kung meron ho tayong po pwedeng gamitin panglinis, no? Na nagamit na nating tubig. Tama po. Malaking maitutulong po yan para ma-manage yung consumption. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras, ma'am. Maraming salamat din sa pagkakataon. Magandang hapon. Yan po naman si Maynilad Corporate Communications Head Jennifer Rufo.
Gusto raw ni Pangulong Bongbong Marcos na paigtingin pa ang relasyon ng Pilipinas at Japan sa sektor ng renewable energy. Sabi ng Pangulo sa inaugurasyon ng 24.9 megawatt Lake Mainit Hydroelectric Power Plant sa Agusan del Norte ngayong pong umaga. Katuwang po sa proyekto ang Japanese firm na J-Power Group at Markham Resources Corporation para matiyak ang maayos na operasyon ng planta. Humigit kumulang 45,000 na mga bahay ang mapagsisilbihan nito. Ayon sa Pangulo, target ng planta na makatulong sa pagpapababa ng carbon footprint at maiayos ang air quality. Kinilala ang pinakamatandang apat sa nananatiling buhay ng World War II veteran sa Pilipinas. Siya si Teofilo Gamutan o Lolo Pilo na nagdiwang ng kanyang 100th birthday. Isa siyang commanding officer noon. Kasama niya ang kanyang mga kaanak at malalapit na kaibigan para sa selebrasyon. Ang mga bisita suot ang kanilang mga barong at barot saya. Tampok din sa birthday celebration ng libro at photo gallery tungkol sa kanyang buhay. Dumalo sa pagdiriwang si Vice President Sara Duterte na pinasalamatan si Lolo Pilo sa kanyang serbisyo sa bansa. O sa mga fan po dyan ng larong soccer, para po sa inyo ito. May ginawang soccer game sa lungsod ng Mexico. Pero ibahin niyo po yan sa karaniwang larong soccer, ha? Di ba, partner? Ay, baka kanyo, hindi kasi sa regular soccer field ginawa yan, kundi sa crater o bunganga ng bulkan. Ayun na nga. Ayon po sa mga manlalaro, enjoy po sila sa paglalaro doon. Maganda kasi ang view at nakaka-relax pa. O bago kayo mag-react dyan, ha? Ito ang nilinaw ng soccer players. Inactive naman daw ang naturang bulkan. Ayun. Kaya naman pala. Mabuti na ang malinaw, di ba? Oo nga, 70 taon na raw ang soccer field na yan sa crater. Para makarating doon, kailangan munang daanan ng 18-kilometer hiking trail. Aba, malayo-layo rin yan, ha? Kaya ingat-ingat din dapat. Samantala, hinikayat ng Department of Foreign Affairs na lumikas na ang mga Pilipinong nananatili pa sa Sudan. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nasa 100 Pilipino pa ang nasa Sudan habang patuloy ang bakbakan ng dalawang puwersa ng militar doon. Nakikipag-ugnay naman ang embahada ng Pilipinas sa kanila. Sakali mang gusto nang umuwi, pinapayuhan sila na mag-exit sa Port Sudan. Lagpas 700 Pinoy na ang nakauwi. May iba namang sumama sa kanilang mga amo sa ibang bansa. Nasayang ang 15,000 pesos na ibinayad ng isang pasahero para sa kanyang flight matapos hindi makasakay ng eroplano. Ang naging aberya dahil daw sa matagal na immigration process. Balitang hatid ni Nico Wahe. First time sanang lalabas ng bansa ni Aldrin nitong July 1. Excited dahil Singapore ang kanyang destination. Gusto raw niya magbawas ng stress. Pero lalo pa raw itong nadagdagan dahil sa naranasan niya sa immigration bago sana lumipad. 6 p.m. o 3 hours and 40 minutes daw bago ang 9:40 p.m. flight, nasa NAIA Terminal 3 na siya. Sobrang dami po nilang tinanong like kung saan po ako pupunta, sino yung pupuntahan ko, paano-ano yung pupuntahan ko. Ang dami po nilang hininging papeles. In-expect na raw niya na hihingiin ang mga yan, kaya dinala niya lahat at ipinakita sa immigration officer. Binigyan daw siya ng first-time travel form at pinag-proceed sa isa pang interview. Dito na raw siya nagkaproblema. Alas 9 na raw ng gabi o 40 minuto bago ang flight, hindi pa rin siya tinatawag. Sabi ko, dun sa nag-call out, sir. Sir, baka po pwedeng unahin niyo po yung sa akin. Kasi 9:40 po yung flight ko. Yun sa mga sabay ko po is 11 pa. So, nag-ask po ko sa kanila kung okay lang na mauna ako. Okay lang po. Sabi lang po sa akin nung nag-call out is maupo lang daw po at maghintay akong tawagin. Hanggang sa tuluyan nang nakaalis ang eroplano at hindi siya nakasakay. Doon lang din daw siya tinawag ng immigration officer. At ang mga tanong, pareho ng tinanong sa unang interview. Na-approve naman daw siya, kaso wala nang eroplano. Tanggap daw niyang mag-rebook na lang. Kaya lang, July 3 at 4 pang earliest flight na pwede. Masyadong malapit sa July 7 niyang return ticket. 15,000 pesos pa naman ang halaga ng kanyang flight na nauwi lang sa wala. Ilang beses naming sinubukang kunin ng pahayag ng Bureau of Immigration, ngunit hindi sila nagpaunlak ng panayam. Si Aldrin nag-email na rin sa immigration at nag-message sa kanilang social media pages, pero wala pang sagot. Dati nang sinabi ng immigration na ang basic document na hinahanap ay ang passport, visa kung kailangan sa pupuntahang bansa, round-trip ticket at iba pang supporting documents.
Kung may hindi tugma sa sagot at maging sa paano sumagot ng pasahero, ire-refer sa second interview. Pero sabi noon ng immigration, hindi dapat maging dahilan ng immigration screening para maiwan ng eroplano. Nauna na rin sinabi ng immigration na isa sa mga dahilan ng mga paghihigpit na ginagawa nila, proteksyon laban sa human trafficking, lalo't nauuso ang trafficking sa mga cryptocurrency scammer. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa mararanasang water service interruption mamayang gabi, tinanong po namin ang mga maapektuhang residente kung papaano nila pinaghahandaan ito. Para kay Teresita Morfe, iniipon niya ang pinagbanlawan ng labada at gagamitin itong panglinis ng banyo at electric fan. Si Elvin Valderrama naman mag-iigib para hindi ho daw mawala ng tubig. Ang gagawin naman ni Alma Salido ay mag-iimbak ng tubig at ilalagay ito sa kahit anumang pwedeng lagyan. Ayan, mga kapuso ha, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. At kung may mga naisin po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM lamang sa Facebook page ng Balitang Hali. Eto naman, nag-anunsyo po ng tigil pasada ang grupong Manibela sa July 24 hanggang 26 po yan. At timing pa sa ikalawang State of the Nation address ng Pangulo. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Joseph? Yes, Connie, sa July 24 nga hanggang 26, ang gagawing nationwide tigil pasada ng grupong Manibela. Ayon kay Manibela President Mar Balbuena, ang plano nilang tigil pasada ay bilang protesta sa ginagawang pagpapabid umano ng mga ruta ng jeep sa mga LGU o korporasyon. Dahilan nito para mawalan ng ruta ang mga tradisyonal na jeep sa ilalim ng People Modernization Program. Wala raw silang kakayanang tapatan ang mga LGU o korporasyon. Pinawang ganito sa NCR at iba pa mga lugar sa bansa. Sa December, Connie, ang deadline ng mga tradisyonal na jeep na bumuo ng mga kooperatiba pero may ilan daw na nakapag-consolidate na pero nawalan pa rin ng kanilang mga ruta. Kasabay nito, hiniling ng grupo na magbitiw sa pwesto si Transportation Secretary Jaime Bautista at LTFRB Chief Attorney Chopilo Guadis III. Yes, Joseph? Connie? Okay, medyo naputol ka lamang. Okay. Bukod dito, sabi ng ilang miyembro ng Manibela ay may modus daw sa LTFRB na nabibigyan pa rin ng ayuda. Kailangan matakbo. Okay. Joseph, medyo Connie? napuputol ka, no? Susubukan ka na lang namin na muling hingan ng iyong report maya-maya kung makakapasok pa. Maraming salamat, Joseph Morong. May panibagong role sina kapuso primetime king and queen Dingdong Dantes at Marian Rivera. Sila kasi ang mga ambassador at large ng Alay Kapwa Fund campaign ng Caritas Philippines. Ang makukuhang proceeds mapupunta sa Alay Kapwa 7 legacy programs. Number 1 po sa amin ni Dong ang pamilya, kaya naman kinagagalak po namin na dahil po sa Alay Kapwa ay makakasulat po tayo ng magandang storya nila ng buhay. Kaya you just only need to share what you can and what you will to give hope to one person or many. Kahiponatics at Kabudol Unite. Humingi ng suporta si magandang dilag star Herlene Budol sa kanyang fans para sa pagsabak niya sa Miss Grand Philippines 2023. Pinasalamatan din ni Herlene ang kanyang team at fans. Kabilang kasi si Herlene sa official candidates ng Miss Grand Philippines 2023. Bukas na ang coronation sa Pasay. Katatibay nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umani ng papuri ang isang pulis sa bayan ng San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte na si Police Corporal Gilbert Galano Jr. Naisalba niya kasi ang buhay ng 8-month-old baby na nakaranas ng epigastric pain o labis na pananakit ng tiyan. Kwento ng nanay ng bata, nahirapang huminga ang kanyang anak. Lumapit ang kanyang kasamahan sa police station at nasaktuhang registered nurse ang naka-duty na pulis. Nilapatan agad ng pulis ng paunang lunas ang bata. Nang umayos ang kondisyon ng bata, dinala na siya sa ospital. Laking pasasalamat naman ng nanay kay Galano. Nako, ito kakanta tayo ha. Leron, leron sinta, buko ng papaya. Sabi nga ho sa kanta, di ba? Mga kapuso, ito, pambihira po ang isang bunga ng papaya sa Solsona, Ilocos Norte. Hugis kamay ito na may parang, ayan no, daliri pa. Tanim po yan ni Ricky De La Cruz
semana sa kanilang bakuran. Kahit siya ay nagulat din daw nang makita ang kakaibang hugis ng bunga. Pinusuan naman po ito ng netizens. At ayon po sa Provincial Agriculture Office, posibleng kulang lang daw ito sa pataba. Depende rin daw sa kondisyon ng lupa, kaya ito na iba ng hugis. Plano naman po daw ni Ricky na palakihin pa ang bunga ng papaya hanggang mahinog yan. Nagbabalik ang Ice Bucket Challenge. Isa sa mga pinakabagong Lucky Challenge siya ng YG Entertainment at ang kanyang hinamon, ang Korean star sa sina IU. IUNI numero. Ice Bucket Challenge. Pinahawag nila ang pagtanggap sa challenge sa social media. Pa ni IU sa video ni Bogom, invalid ang entry niya dahil may suot siyang sombrero. Ginawa nila ito bilang selebrasyon sa construction na unang ALSOA Amyotrophic Lateral Sclerosis Hospital sa South Korea. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.